Talatang 1 hanggang 5, ito pong sabi ng salita ng ating Panginoon. Si Moises ay sumagot at nagsabi, "Datapat narito, hindi nila paniniwalaan ako. Dididinggin ang aking tinig sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo." At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano ang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkol. Tatong sabi, isang tungkol. 3, at kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa, at kanyang inihagis sa lupa, at naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot. At kanyang iniunat ang kanyang kamay at kanyang hinawakan, at naging isang tungkol sa kaniyang kamay. Upang maniwala sila na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, mga kapatid, na tayo po manalangin. Taas po natin ating kamay sa ating Panginoon. Let us pray this preaching. Panginoong Yesus, salamat muli sa kabutihan mo. Salamat sa pagkakataon na kami muli nandito, makikinig ng salita mo, tatanggap ng mensahe. Dalangin ko po ng bawat isa sa amin ay patuloy mo pong kilusin, patuloy mabigyan, Panginoon, kagalakan habang kami nakikinig. At patuloy namin makita, Panginoon, ang kagalakan ng paglilingkod, ang iyong katapatan, kabutihan. At makita namin, marinig namin ang iyong sinasabi sa buhay namin, Panginoon. Ang iyong lingkod ay walang ganang angking talino o galing, Panginoon. Ako'y nagtitiwala lamang sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa amin sa bawat pagtitipon, sa bawat pangaral na iyong salita. Ikaw ang mahayag makita, hindi ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo lamang ako bilang maliit na instrumento at kaparaanan sa tanghaling ito ayon sa iyong kalooban. And Lord, habang ang sasalita, I pray for biblical conviction, Panginoon. Kayo po ang mangusap, kayo po ang magbigay ng mensahe, Panginoon. Samahan mo ang iyong lingkod, O Diyos. Patuloy magkaroon ng pag-asa, ang mga walang pag-asa. Sa pamagitan ng pangaral na ito, magkaroon ng kalakasan ng mga nanghihina, Panginoon. At patuloy, Panginoon, magkaroon ng kagalakan, kapayapaan ng puso ng bawat isa, Panginoong Yesus. Sinasaway kong muli lahat ng gawa ng diablo sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, ng aming Diyos, na pinaglilingkuran. At inaangkin namin ang revival, ang renewal, transformation, ang outpouring ng Holy Ghost, Panginoon, sa tanghaling ito. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Yes! Woo! And mamaya, let us pray together, mga kapatid. No, and mamaya, meron daw tayong meeting mamaya. Hallelujah sa ating purok, mga kapatid. At loobin ng Panginoon, makapunta tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede ba natin sabihin sa ating katabi ang pamagat ng ating mensahe? Ito pa may pamagat na The Secret Strength. So, wikang Tagalog, sabi mo sa kanya, mga kapatid, ang sikretong kalakasan. Hallelujah. Pwede ba siya tanungin, may sikreto ka ba? Meron ka bang sikretong kalakasan? Hallelujah. Marahil nagtataka siya, bakit ka nagtatagumpay? Bakit ka nagpapatuloy? Amen. Bakit tayo nakakangiti? Hallelujah. Come on. Bakit tayo nakakangiti? Bakit tayo nakakasabing God is good? Grabe and all the time. Matindi. Hallelujah. Mga kapatid, mamaya malalaman natin kung nasaan ang gagaling ang ating secret strength, mga kapatid. At malalaman natin mamaya kung ano ang hinihingi sa atin. Hallelujah ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Makakaupo kayo lahat sa pangalan nating Panginoon. The secret strength. Ang sekretong kalakasan, mga kapatid. Church, kilala po natin si Moises. Malimit itong nadadaanan sa ating mga pagtuturo sa iglesia, sa mga Bible study natin, sa ating Sunday school, mga kapatid, at sa mga pangangaral sa iglesia ito, mga kapatid. Kilala natin si Moises na isang lingkod ng ating Panginoon na tinawag. Hallelujah. Na ang kanyang buhay, mga kapatid, praise God, bagaman siya'y anak ni Levi, siya, mga kapatid, ay dinala sa isang ilog sapagkat nung panahon niya ay gustong patayin lahat ng mga batang lalaki. Pero sa kalooban ng Diyos ay preserve, nakapunta siya sa lugar ng Paraon sa pamagitan ng anak ni Paraon at siya naging isang Hebreo, mga kapatid. Siya likas at katutubong Hebreo na napunta sa Ehipto, mga kapatid. At doon sa Ehipto siya nasanay, siya nag-aral,
Siya nagsanay mga kapatid ng mga pagsasanay. Nakita niya ang kultura ng mga Egyptian. Siya mga kapatid ay lumaki ng ilang panahon sa loob ng Ehipto mga kapatid. Kaya lang, sa kanyang puso ay hindi niya maikakaila na siya isang Hudyo. Kaya nga one time nung kanya makita yung kanyang kababayan, binubugbog mga kapatid ng kapwa, ng kanilang mga umaalipin sa kanyang mga kababayan, ay nanaig sa kanya mga kapatid ang lukso ng dugo hanggang sa kanyang mapatay ang isang Ehipto mga kapatid. Ang akala nga niya ay wala nakakita sa kanya, ngunit mayroon mga kapatid. So si Moises ay nagtago, nagpunta ng Madian, nagpunta ng disyerto mga kapatid, at doon, hallelujah, namuhay sapagkat hinahunting siya, wanted siya mga kapatid sa Egypt. Gusto siyang patayin mga kapatid. Hallelujah. At dumating ang isang bagay mga kapatid na kung saan tinawag siya ng Panginoon. In fact, Exodus chapter 3, nakita niya yung burning bush. Nakita niya mga kapatid yung isang punong kahoy na bagamat nag-aapoy, yet hindi nasusunog. Nag-aapoy pero hindi nasusunog. Kaya namangha siya, sabi ng Biblia, kinausap siya ng anghel sa pamagitan ng punong kahoy na nagliliyab pero hindi nasusunog. At ang sabi sa kanya ng anghel, Moises, Moises. Pero yun ay theophany, ayon sa pag-aaral. Theophany, ibig sabihin, Diyos yun na nagpapakita lamang sa kanyo ng anghel na nangusap sa kanya. Kaya nga sabi sa kanya, Moises, Moises, hubarin mo ang iyong panyapak sapagkat ang iyong kinatayuan ay banal na lugar. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, tinanong niya ang ating Panginoon. Sapagkat sinugos siya ng Diyos, sabi niya, nakita ko ang kalagayan ng aking bayan. Yung kanilang pagtangis ay aking nakita. Yung kanilang pagtangis ay aking naramdaman. Yung kanilang pagtangis, yung kanilang pagsaklolo ay aking nakita. Kahit akin silang tutulungan. Meron ba dito minsang humingi ng saklolo? Meron ba dito minsang tumangis, minsang naiyak, minsang nahirapan sa buhay? Yet nakita siya ng Panginoon. Yet tinulungan siya ng ating Panginoon, mga kapatid. Meron ba dito mga witness sa church na ito na umiyak, hallelujah, humingi ng saklolo, humingi ng tulong at tinulungan ng Panginoon? I sought the Lord and He heard and He answered me. I sought the Lord and He heard and He answered me. And I believe sa 4 na taon ng pagliligos sa iglesia nito, may umiyak pero may pinataan ng Panginoon. May nahirapan pero binigyan ng Diyos ng kagaalan. May nanghina pero may pinalakas. May nalupaypay pero may pinatagumpay. Sa 4 years na paglilingkod natin sa Panginoon, sa iglesia nito, nakita natin ang kamay ng Diyos. Hallelujah. Ang ating pagtangis ay hindi nawala ng kabuluhan. Kundi narinig ito ng ating pong Panginoon. Sabi ng kanta, tahan na, mga matang umiiyak. Puso mo may mga baat tumamlay. Amen. Hallelujah. Ang ganda na awiting yan, yung tahan na mga kapatid. Praise God. Narinig ng Diyos ang pagtangis ng kanyang bayan. Narinig ng Panginoon yung kanilang paghingi ng saklolo. Nakita ng Panginoon yung kanilang, hallelujah, yung kanilang pinagdadaanan. Pero sa katotohanan kung bakit, mga kapatid, naabihag ang kanyang bayan sa loob ng 430 years, mga kapatid, dahil po sa kanilang kasalanan. Dahil po sa katigasan ng kanilang ulo, mga kapatid, sila po ay nabihag. Amen? Hinayaan sila ng Diyos, tinutulungan ng Panginoon, sila po ay mabihag, mga kapatid, sapagkat sa kanilang katigasan ng ulo, mga kapatid. Ano sabi ni Moises sa ating Panginoon, mga kapatid? Sino ang iyong pangalan? Kapag tinanong ako nila na sino ang nagsugo sa akin, sabi sa kanya ng Panginoon, sabihin mo sa kanilang, sinugo ka? Ni Yaong, ako Yaong. Ako. Ang sabi ng Panginoon, yan ang pangalang mananatili magpakailanman. Interesado ba kayo malaman bakit hindi sinabi ng Panginoon na ang pangalan niya bagaman sa tetragramaton ay Yod, Hey, Waw, Hey, YHWH, mga kapatid? No. Interesado ba kayo malaman bakit hindi niya kagad sinabing sa pangalan ni Jesus, iyaw na kanyang pangalan, mga kapatid? Alam niyo, meron magandang mensahe dyan kung bakit yan ang pangalang inihayag ng Panginoon nung tanungin siya ni Moises. Ako Yaong, ako.
Pag tinanong ka ng iyong mga kababayan kung sino yung pangalan nagsugo sa iyo, sabi mo sa kanila, ako, yaong ako nga. Bihag kayo ng mga panahong iyon. Kayo ay inaalipin, palalayain kayo ng ako, yaong ako nga. Ako yaungang nagpapalaya, ako yaungang nagbibigay ng kapatawaran, ako yaungang nagbibigay ng katagumpayan, mga kapatid. At yaong sanga, ang I am that I am na yan, ay nahayag, hallelujah, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And ang sabi ni Isaiah sa 9:6 ng Isaiah, mga kapatid, hallelujah, sa inyo ibinigay ang isang bata, sa inyo ipanganganak ang isang lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan tatawaging kamang-hamangha, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. John chapter 8, mga kapatid, sabi ni Jesus, wala pa si Abraham, ako yaong, ako nga, hallelujah. Yung I am that I am, nasa katauhan ni Jesucristo, mga kapatid. Kaya hindi tayo magtataka kung anong pangalan ang gagamitin natin, mga kapatid, sa pagbabautismo, anong pangalan ang gagamitin natin sa pagpapalayas ng demonyo. Yung I am na Jesus, Colossians chapter 2 verse 9, sa kanya nanahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos, sa kaayagan, sa laman. Kaya wala nag-iisang tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nag-iisang tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nag-iisang makapangyarihang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Pero sabi ni Moises, ang kanyang unang katwiran, Panginoon, sabi ng verse 1 ng Exodus chapter 4, sino maniniwala sa akin na ako iyong sinugo? Sabi ng Panginoon, ano yung hawak mo? Sabi, tungkod. Agis mo sa lupa, naging ahas. Sabi ng Panginoon, hawakan mo sa buntot. At ang hinawakan niya, naging tungkod ulit. Pangalawang rason niya, mga kapay, sabi niya, Panginoon, ako po'y bulol. Hindi ako marunong magsalita. Sabi ng Panginoon, sino may lalang ng labi? Sino may likha ng buhay? Sabi niya, ako isa sa iyong bibig at sa iyong labi. At susugoy ko siya Aaron bilang iyong tagapagsalita o spokesperson. Nakita niyo, mga kapatid, lahat ng rason ng tao may kaakibat, mga kapatid, na assurance ng Panginoon. Wala ka, pero sabi na, pero meron ka. Amen? Sabi mo, Lord, hindi ko kaya. Sabi na, pero kaya mo. Pero imposible, hindi anak, posible. Amen? Pangatlo niyang rason, sabi niya, Panginoon, suguin mo na lang iba. Sa pamamagitan ng kamay na yung susuguin. Ano sabi ng Bible? Ang galit ng Diyos sa kanya. Bakit? 3 beses nang kinausap, ayaw pang maniwala. Meron ba ito, mga kapatid? 3 beses nang pinatawag, ayaw pa rin maniwala. Meron ba dito, mga kapatid? Huwag niyong tukoy yung pangalan, huwag niyong i-mention, huwag niyong itag sa Facebook, mga kapatid. Meron ba dito? 3 beses nang pinangusapan, ayaw pa rin. Tigas barot ba? Meron ba dito, mga kapatid? Hallelujah. In the name of Jesus. Amen? Nawa, palayain tayo sa mga ganun, mga kapatid, no? Amen? Praise God. Naniniwala naman ako, matigas talaga ang ulo kasi may bungo. Pero dapat lumalambot na yan, mga kapatid, sa spiritual na kalagayan, mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi sa kanya ng ating Panginoon, anong meron ka? Sapagkat sa makatuwid, mga kapatid, meron tayong hawak. Meron tayong taglay. Minsan, pinangungunahan lang tayo ng ating sariling katwiran, pinangungunahan lang tayo ng ating sariling prinsipyo, Pastor, wala kasi talaga ako kayanin. Hindi ko kayang gawin yung mga bagay na yan, Pastor. No, minsan hindi yun kababaan, minsan mga kapatid, katamaran po yun. Katamarang maghanap, katamarang siyasatin, katamarang i-check, katamarang ipakita, katamarang siyasatin mabuti. Amen. Hindi naman minsan kababaan yun. Minsan mga kapatid, katamaran lang ho natin. Katamaran manalangin. Come on. Katamarang dumalo sa gawain. Pastor, wala na tayong magagawa, Pastor. Ginawa mo na bang lahat? Opo, nanalayan ka na ba? Hindi pa. Hindi mo pa ginawa lahat. Pastor, ginawa natin lahat. Nanalangin na ako. Nag-ayuno ka na ba? Wala pa. Ay, hindi mo pa ginawa lahat. Kung ginawa mo na lahat ng paraan na makakaya mo sa Panginoon at wala pa rin nangyari, that's the time na ating Diyos na kikilos. Amen? Pero meron binigay sa iyo ang Panginoon. Merong inilagay sa iyo ang Panginoon. Hindi ka tinawag dito para bumutas ka lang ng upuan kahit plastic yan, uba or kahoy. Hindi ka tinawag ng Panginoon sa church dito para lamang, mga kapatid, maging palamuti. Hindi lamang para maghatid sundo sa Japila. Hindi lang para mag-akay ng kapatiran. Hindi lang para magsundo sa mga kapatiran dadalo. Hindi ka lang tinawag ng Panginoon sa church na ito, mga kapatid, para ikaw ay
Audience, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ano ba? Praise God. Palakpatin ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Okay-charge ito. Praise God. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Anong hawak ko? Mic na walang sound. Praise God. Amen. Meron tayo, mga kapatid. Meron ibinigay sa atin ang Panginoon. Mayroong inilaan sa iyo ang Diyos. Kailangan mo lang hanapin, kailangan mo lang gamitin, kailangan mo lang siyasating mabuti, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nakita ng Panginoon, merong taglay si Moises. Kaya sabi niya, meron kang tungkod. At yung tungkod na yun ay ginamit ng Panginoon upang sila, mga kapatid, ay gamitin. Kaya sa pamamagitan ng tungkod, mga kapatid, lalo na tigit nung siya'y pumunta doon sa Paraon, mga kapatid, anong sabi ng Biblia? Yung tungkod na yun ang ginamit ng Diyos para magbigay ng salot. Para magbigay ng babala sa Paraon. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, papatigasin ng Diyos ang puso ng Paraon para makita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Meron ba kayong mga anak na matigas ang ulo? Meron ba kayong mga anak na mayabang? Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Kung di yan titino sa pamagitan ng iyong pamamahala, ibigay niyo sa Panginoon. Pag pinadala niya ng sakit, tatawag yan sa Diyos. Pag pinadala niya ng karamdaman, tatawag yan sa Diyos. Pag pinadala niya ng problema, tatawag yan sa Diyos. Yung Diyos na tinatalikuran nila, sa Diyos din babalikan nila, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Amen? Hallelujah. Yung tungkod ni Moises, hallelujah, nung siya'y bumalik sa Paraon, mga kapatid, yun ang ginamit ng Diyos upang ipakita na sinugo kita. Na ikaw ay gagamitin ko. At hindi mo kapangyarihan ang dala mo, kundi kapangyarihan ko. Amen? Just imagine this, mga kapatid. Di ba pinatay niya yung kanyang mga kasama doon sa Egypt? Pero sa yung same muka na pumatay, sa same muka na nagsasabi sa Paraon, palabasin mo na yung bayan ng Diyos. Wanted siya. Hinahanap siya. Hinahunting siya. Pero ang lakas ng loob niyang mapakita sa Paraon. Amen? So dito, mga kapatid, may mga record sa barangay, may mga record sa lipunan, mga kapatid, na dati ikinakahiya po natin, pero nung makilala natin si Yesu Kristo, nagkaroon tayo ng kumpiyansa, nagkaroon tayo ng lakas ng loob, nagkaroon tayo, amen, come on, may nagkaroon tayo ng kumpiyansa ng kakaiba, nagkaroon tayo ng lakas ng loob, hindi galing sa atin, kundi galing sa authority ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi ka nagdududa, hindi ka nag-aalinlangan, kasi alam mo, kinamit ka ng Diyos, alam mo, tinawag ka ng Diyos, alam mo, meron kang basbas. Ikaw mo yung dating tauhan na gumagawa ng kalokohan, pero hindi ka na ngayon yun. Amen? Ikaw ay inaring ganap na ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6, ganyan kayo noon, mga magnanakaw, mapagsama sa Diyos-Diyosan, mapakiapid, hallelujah, mapagtungayaw, mapagkampi-kampi, mapagbahabahagi. Sabi niya, ganyan kayo noon. Pero pinatawad kayo, pinawalang sala kayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at pinabalal kayo ng Kanyang Espiritu Santo. At tunay kapag may Diyos ka sa buhay, mga kapatid, meron kang kumpiyansa. Anak ako ng Diyos. Hallelujah. Maniwala man sila sa akin o hindi, patuloy ako maglilingkod sa Panginoon. Maniwala man sila sa akin o hindi, patuloy ako magpapagamit sa Panginoon. Maniwala man sila sa akin o hindi, ipapahayag ko na ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Great is thy faithfulness. Amen? Kaya sabi ko, ibig sa mga kamanggagawa, ano man ang kahinaan na meron kayo, ano man ang hindi maayos na kalagayan sa pamilya, magpatuloy ka sa pagpapagamit sa ating Panginoon. Walang dapat pumigil sa atin. Walang dapat pumigil sa iyo, mga kapatid. Amen?
Sabi ni Pablo, for I am persuaded that nothing can stop us from the love of God. Tiyak akong lubos na walang makakipag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ni kamatayan, ni anghel, ni demonyo, ni pamunuan, ay hindi magtatagumpay sa atin. Oh! Hallelujah! Amen! Kaya pag sinasabi ng Panginoon sa pamagitan Diyos na ito, magpagamit ka, ibigay mo buhay mo, ibigay mo lakas mo, ibigay mo resources mo, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sapagkat sinugo ka ni Yesu Kristo. Hindi ng sino-sino. Amen? Amen? May natutulog na ata, hallelujah. Praise God, mga kapatid. Wala pa tayo sa laot, mga kapatid, natutulog na kayo. Paano kayo makakahuli niyan kung natutulog kayo, mga kapatid? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ang magtiis hanggang wakas. Hallelujah. Isang maliligtas, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi mo sa katabi, huwag ka matulog. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maganda rin, ganyan yung po natin mawag kasi pag gumanyan ka. Ay, hallelujah, hallelujah. Daglag ka. Amen? Kaya nag-iisip ako kung bibili pa tayo ng plastic, mga kapatid. O ganyan na lang talaga. Hallelujah. Kasi maganda rin talaga, hindi ka talaga makakatulog dyan. Amen? Kasi malalaglag ka talaga. Praise the Lord. Sabi ng Panginoon, papatikasin ko yung puso ni Paraon upang siya ay makakita ng aking kapangyarihan at makita niya aking kadakilaan. Meron ba dito, mga kapatid, na masyadong mapagmalaki sa kanyang sarili at binaba siya ng Panginoon? Akala niya kaya niya magtagumpay sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling talino. But no, mga kapatid. Even ako, hindi ko makita ang sarili ko magtatagumpay sa sarili kong buhay kung wala ang Diyos. Kaya salamat, merong Diyos tayong pinaglilingkuran. Salamat, tinawag tayo ng Diyos. At salamat, mga kapatid, inanyayahan tayo ng Panginoon pabalik sa kanyang presensya. Amen. Kasi wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Makakapagtapos kayo ng pag-aaral, hindi dahil sa inyong sarili, kundi dahil sa Panginoon. Makakagraduate kayo, mga kapatid, dahil sa biyaya at grasya lamang ng Panginoon. Mapopromote kayo sa trabaho, mga nanay tatay, dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Wala tayong ambag dyan. Lahat yan, biyaya lang ng Panginoon. Lahat yan, habag lang ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya, mga kapatid, hallelujah, dumarating minsan yung mga salot, dumarating minsan yung mga dilubyo sa buhay. Kasi mayroong pagmamatigas ng puso. That's why I encourage you, mga kapatid, huwag tumigas ang puso, lumambot dapat sa Diyos. Amen. Sekundan lang yan, pagawain, umatin ka, dumalo ka sa mga panalangin sa iglesia, tumulong ka sa paghahayo, pag-iibanghelyo ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Bakit doon natin may papakita ang ating pagpapasakop sa kalooban ng Diyos? Hindi lang sa panahon at usapin, nagbabasa ka ng Biblia at nananalangin ka, hindi lang yun. May papakita mo ang buong ang pagsunod, pagtupad sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Kung iyong sinusundan, lahat ng sinasabi sa iyo ng Panginoon. At lahat ng iniuutos sa iyo ng Diyos. Amen? Nabasa ko sa Facebook, I think, post ni Sister Mayril. Sabi doon, bakit ang daming pagsubok sa buhay? Sabi doon ng writer, mga kapatid, may mga pagsubok sa buhay na part ng test ng Diyos. Part ng pagsubok ng Panginoon. Pero may mga pagsubok sa buhay, mga kapatid, na nanggagaling mismo sa atin. Na bunga ng ating maling pinili, bunga ng ating maling desisyon, bunga ng ating maling pagpapahalaga, bunga ng ating maling paniniwala. Kahit dumarating yung mga pagsubok, hindi pa tapos yung isa, meron namang isa. Alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid, ang Diyos natin ay mapagbiyaya. Ang Diyos natin ay matulungin. Ang Diyos natin ay mahabagin, mga kapatid. Kapag dumaan ka sa pagsubok, tutulungan ka ng Panginoon. Pero examine yourself. You must realize this, mga kapatid. Kung sunod-sunod, baka kailangan meron kang ihingi ng tawad. Kung sunod-sunod, kung sabay-sabay, baka meron kang kinakailangang balikan. Baka may mali sa una. Kaya nagkakamali sa dulo, baka may mali sa una. Naalala niyo yung ating post sa Botones? Baka may mispriority. Baka mayroong misconception. Akala mo tama, pero mali pala. Amen?
Kaya napakahalaga mga kapatid ng pagsisiyasat, napakahalaga po ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Yung wisdom o karunungan na ibinibigay ng Diyos sa atin ay magandang malakaran natin. Sapagkat kung mali sa una, mali sa umpisa, asahan mo sa dulo, mali talaga yun. Amen? Amen mga kapatid? And yes, sinusubok talaga tayo ng Diyos. Hindi tayo tinutokso. Sinusubok niya tayo mga kapatid. Pero minsan, inaalaw ng Diyos mangyari mga bagay na yun. Kasi bakit? Pinuntahan mo eh. Nilakaran mo eh. Hindi ka naman pipilitin ng Diyos, hindi ka robot para diktahan niya. May free will ka. Kung yan ang gusto mo, sige anak, bahala ka. Pero ipapakita siya ng Panginoon, wala dyan blessing ko. Ipapakita siya ng Panginoon, wala dyan guidance ko. Ipapakita ng Panginoon, anak, wala dyan yung kamay ko. Wala dyan yung kapangyarihan ko. Amen. Kaya ang sabi ni Prophet Haggai sa kanyang mga kababayan, consider thy ways. Guritain, alalahanin niyo ang inyong mga lakad. Taas naman kami ng mga pagsubok, mga kapatid. Kasi di naman kami magkasalam ko naman. Taas naman kami ng mga pagsubok, mga kapatid. Pag-isipang mabuti, baka mayroong pagkakamali. Pag-isipang mabuti, baka mayroong hindi nagagawa. Amen? Kaya sumasablay kasi mayroong hindi priority. Hallelujah. Amen? Amen, church? Amen? Pero kapag nasa ganyan kang kalagayan, mga kapatid, ikaw ay patuloy na magpakumbaba sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, kailangan kita. Hindi ko magagawa sa ganang aking sarili. Now, ang problema sa ating panahong ito, mga kapatid, kapag nanghihina, lumalayo sa Diyos. Umaagwat muna sa gawain ng Diyos. Umaagwat muna sa mga bagay na magpapalakas sa Kanya. Pinababayaan na ang pananalangin, pinababayaan na ang pagsamba, pinababayaan na ang paglilingkod sa ating Panginoon. As a result, bilang resulta, bilang bunga, siya ay nawawala. Amen? Na ang dapat, kung ikaw man ay nagkamali, ikaw man ay nagkasala, ikaw man ay minapabayaan, lumapit ka lalo. Amen? Lumapit ka lalo, bumalik ka sa nagbibigay ng kalakasan. Kasi kung lalayo ka, aagwat ka, walang kalakasan dyan. Amen? Walang kalakasan dyan, mga kapatid. Kaya nga sa panahong yan, kailangan mong pagganahin ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Kailangan mong pagganahin ng pagtitiwala mo sa Diyos. Na Lord, alam ko nasa proseso man ako. Alam ko nangyari man ito dahil sa aking kapabayaan. Alam ko nangyari man ito dahil sa aking kalokohan. But Lord, I need your mercy. I need your grace. I need you. I need you. May katwiran ng iba. Pastor, kaya ako nanghihina kasi kulang tayo sa gawain. So kung kulang tayo sa gawain, mga kapatid, walang regular na gawain mula Lunes hanggang Sabado, bakit ang iba kaya magpatuloy? Come on. Bakit ang iba kaya mabiti? Na parang nagpapanggap. Bakit ang iba pag binati mo, purihin ang Diyos, mabuti po sa Panginoon. Amen? Amen? And now, what's the secret strength? Hallelujah. And mari tatanungin, kapatid, ano ba talaga sikreto mo? Brothers and sisters, pwede mo bang sabihin sa akin ano yung sikreto mo? Bakit? Alam ko naman pinagdadaanan ka. Alam ko naman meron kang problema. Alam kong nasa pagsubok ka. Alam kong nahihirapan ka. Pero ang sikreto mo, bakit nagtatagumpay ka pa rin? Bakit nakakapagpatuloy ka sa pagsamba? Bakit ang aga mo tuwing araw ng linggo? Come on, church. May nagtataka yung katabi mo, may nagtataka yung ibang tao, may nagtataka yung buong tagpay, bakit nagpapatuloy ka pa rin, bakit sumasamba ka pa rin sa Panginoon sa araw ng linggo na walang sekreto talaga. Ang sekreto kasi nasa pagsunod sa Diyos. Amen? And yun yung nangyari kay Moises, mga kapatid, na sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon, yung kanyang tungkod, binaspasan ng Diyos, yung kanyang lakad, sinamahan ng Panginoon. Kaya magtatagumpay tayo sa buhay, mga kapatid. Hindi dahil sa kalakasan meron tayo. Hindi sa talentong meron tayo. Hindi dahil taga-FCJC tayo. Remember, church, hindi tayo magtatagumpay dahil taga-FCJC tayo. Wala yan sa simbahan. Yan ay sa pangalan na pinaglilingkuran.
And I-encourage ko mga kapatid, wala tayong pinaglilingkuran ng simbahan na iniidolo natin. Kung meron man tayong iidolohin, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo lamang, ang ating iidolohin, ang ating sasambahin, ang ating susundin. I know, may nakikita kayo sa ibang kapatiran na kalakasan, na pagtatagumpay at pagpapatuloy sa gitna at kabila ng problema. Yet, alam mo kung bakit siya nagtatagumpay, bakit siya sumusunod, bakit siya nagwawagi, bakit siya nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niya sa kanyang sarili, walang kalakasan, wala sa akin. Ang kalakasan ko ay nanggaling sa Panginoon. Ay, alam mo, awit ngayon, ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kapanalan mo. Jesus, nakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay... palakpakan natin ang Panginoon. Ang lakas niya ay galing sa Panginoon. Ang tagumpay niya ay galing sa Panginoon. And alam niya, ang kalakasan hindi galing sa pagtalikod. Nasa pagsunod. Amen. Sa mga witness na sa church, mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Sa mga nahihirapan at sumusunod sa Panginoon, let's give God the praise. Hallelujah. Let's give God the praise. Walang sekreto. Ang Diyos yan. Ang Diyos yan. Ang Diyos yan. Walang sekreto, mga kapatid. Ang Panginoon yan. Ang Panginoon yan. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Walang sekreto. Pagsunod lang kay Kristo. Kaya nga may makakapagpatunay sa atin, mga kapatid, na sa pagsunod sa ating Panginoon, lalong gumagaan. At sa pagsuway sa Diyos, lalong bumibigat. Amen? Kaya nga, lagi ko kayo ini-encourage bilang pastor, sumunod tayo sa Diyos. Segunda na lamang susundin niyo ako bilang pastor, susundin niyo yung leader sa iglesia. Pero pinakapangunahing susundin niyo ang Panginoon. Pinakapangunahing iibigin niyo ang Panginoon. Dadaloy na lang yan sa mga kasama mo sa church. Amen? Amen, mga kapatid. Nandiyan pa po ba kayo? Hallelujah. Sumunod ka at maglingkod ka. Pagkanahin mo ang pananampalataya mo, pagtiwalaan mo ang ating Panginoon. Just turn your heart to Him and kikilos ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. And nung time na nasa Red Sea sila, nasa dagat na pula, mga kapatid, hinahabol sila ng mga kawal ng Paraon, mga kapatid, at yung sa dulo nila ng dagat, mga kapatid, ay dagat na. Wala nang daanan, mga kapatid. And ang iba gusto nang umalis, gustong bumalik. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong umalis, manatili kayo dyan. Ang makikipagbakay sa inyo. At sa pamagitan ng tungkod ni Moises, ang sabi ng Biblia, sabi ng itaas mo yung tungkod, at nahati yung dagat. Amen? Meron kang resources, meron kang talento, meron kang galing. Na kapag yan ginamit ng ating Panginoon at sumunod ka sa Diyos, mga kapatid, patuloy na dadali ang hibala, patuloy na dadali ang milagro, mga kapatid. Naniniwala pa ba kasi milagro ngayon? Church, naniniwala pa ba kayo sa milagro ngayon? Amen? Dadali ang milagro, yaong sa mga nagsisisampalataya sa Kanya. Kaya nga doon sa mga pinapagaling ng Panginoon, sabi niya, mangyayari ang iyong ibig ayon sa iyong pananampalataya. Ayon sa iyong paniniwala. Amen? At kung hindi ka na maniniwala sa ating Panginoon, huwag kang umasang may milagro ka. Kung hindi ka sasampalataya sa Panginoon, huwag kang umasang may himala ka. Magiging ganyan talaga buhay mo kung hindi ka sasampalataya sa Panginoon, kung hindi ka maniniwala sa Panginoon, at kung hindi ka lalakad sa ating Diyos. Kaya sabi ko kanina, mga kapatid, meron tayong mga kapatid ang saksi sa bagay na ito, mga kapatid, na nung sumunod sa Panginoon, dumali yung blessing. Kaya sa hallelujah. Thank you, Jesus. Kahit salat sa pinansyal, nagtatay sa offering. Kahit sila nahihirapan, pinapagamit yung buhay. Kapag kailangan yung buhay sa church, pinapagamit sa church. Kapag may magkakataon ng Ebanghelyo, nag-i-Ebanghelyo. And now, sila yung makakapagsabi sa iyo na sa kanilang pagsunod, na sa kanilang paglilingkod. Dumadami ang kalakasan.
Meron pa kasunod pa yan, dumadalo yung kapayapaan sa pamilya. Dumadalo yung tagumpay sa pamilya. That's the secret strength. Obedience sa Panginoon. Sa katunayan, mga kapatid, young people, this is a reminder kung bakit nahihirapan din ang pamilya, kung bakit may mga problema rin sa pamilya, ay dahil din sa kagagawan nyo minsan. Inaalalayan kayo, tinuturuan kayo, pero gumagawa pa kayo ng kalokohan. Amen? 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 Mga magulang nyo na nanalangin kayo, wala. Mga magulang nyo, binabargain kayo sa panalangin, Lord, baguhin mo yung anak ko. Hallelujah. Lord, baguhin mo yung puso ng anak ko. Palambutin mo yung puso. Ang nangyayari, imbis na puso, palambutin niyo, ulo, pinapatigas niyo. Amen? Kaya nga, mahabag kayo sa mga magulang niyo. Tulungan niyo kami. Sabi pa naman ng kasabihan, ang kabataan ang pag-asa ng iglesia. Pero bakit kabataan pa nasasangkot sa maling gawain? Bakit kabataan pa ang mahirap turuan? Yung bata pa nga. Amen? Mga kapatid sa Panginoon, ang secret strength, ang sekretong kalakasan sa isang paglilingkod sa Panginoon, nasa pagsunod. Amen? Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Come on! Woo! Thank you, Jesus. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo magpatuloy. Kaya church, si Moises din, yung lingkod ng Diyos, na nung panahon nakikipagbaka si Joshua at ang kanyang mga kababayan, at siya'y nasa taas ng bundok, itinataas yung tungkod at nagtatagumpay sila. Amen? Pamilyar? Pamilyar? Tinataas yung tungkod, nagtatagumpay. Pag nakababa, talo. Amen? Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, hindi aksidenteng nandun si Aaron at si Hor na tumulong kay Moises para iangat. Sapagkat sa panahon nga itinataas sila ay nagwawagi. At kapag nakababa sila ay nalulugi. Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, kahit may pastor sa church, kahit may lingkod ng Diyos sa iglesia, kung walang kasama yung pastor na susunod sa Panginoon, walang tagumpay. Kahit manalangin ako dito, pumunta ako ito kada Miyerkules ng gabi, mga kapatid. Kung wala rin susunod na mga kapatid, walang dadalo, mga kapatid, at wala makikiisa sa bawat isa sa atin, hindi tayo magkakaroon ng tagumpay. Amen? Amen? Amen, mga kapatid? Kahit i-request ng mga kapatid, pastor, kailangan ka na ata ng mga kapatid sa araw ng Miyerkules ng gabi kasi wala nang pupunta. No, hindi ako ang kailangan. Kasi kahit nandito ako, witness naman ako, walang pupunta talaga halos. Sa ilang taon ko dito sa Tagmay, mga kapatid, kahit nga malapit, hirap ang pumunta. Amen? Kahit nga nasa bahay na mismo, malapit ang bahay, narinig na nandito na ako, hindi pa pupunta. Naghihintay pa ng hudyat, naghihintay pa ng batingting ng, sabi ko kay nanay, magpapabila ako ng kampana eh. Seryoso ako dyan, mga kapatid. Magpapabila ako ng kampana. Para pagdating ko dito, bagtingin, first bell. Ay, dyan si pastor. Pag second bell, alam mo na yun, mag-start na kami. Amen? Kasi hindi kapiran, wala yung pastor. Bakit? Pastor ba nagligtas sa inyo? Pastor ba nagligtas sa inyo? Pastor ba nagbigay ng buhay sa inyo? Pastor ba ang dahilan para kayo mga kapatid ay lapis sa Diyos? Maybe may part na ginamit ang Diyos sa amin, pero ang Diyos talaga yun. Amen? Kung walang tutulong sa akin, itataas yung pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Kung walang tutulong sa akin, itaas yung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Kakayahan, kayamanan, mga kapatid, talento. Kung natin itataas sa Panginoon, kung natin idudulog sa Panginoon, walang tagumpay. Walang tagumpay. At mananatili ang iglesia nito sa pagkabagsak. Ay ang pinakasakit na mangyayari, mananatili ang pamilya mo sa pagkabagsak. Na hindi pa nagpapatuloy, ikaw na iiwan. Na ikaw, mga kapatid, hallelujah, yung iba umuusbong, yung kayo, yung iba, lumulubog. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Huwag namang mangyari.
Amen? Gusto niyo magtagumpay tayo mga kapatid sa church na ito? Gusto niyo maghimala ang Panginoon? Hallelujah. Tulungan niyo akong iangat. Amen? Tulungan niyo akong mag-angat. Tulungan mag-angat, huwag pabigat. Praise the Lord. Pa-birthday niyo na sa akin bukas. Utang na loob. Yan ang kahilingan ko sa iglesia. Tumulong magpasa ng bigat, wag na magpabigat. Amen? Amen sa mga bago nating mga kapatiran. Amen. Tumulong sa bigat, ha? Huwag pabigat. Amen, mga bata. Hallelujah. Na-circumcise na kayo, di ba? Tumulong sa bigat. Huwag pabigat. Kung alam niyong mali, huwag niyo nang gawin. Mga nanay, tatay, mga kapatid, pasaway din kayo eh. Amen, tumulong sa bigat, ha? Huwag na magpabigat. Amen. Amen. Hello. Tumulong sa bigat. Ang hila, pag ganun. Hindi pag ganun. Pabigat yan eh. Amen. Ang hila natin mga kapatid, pag ganyan. Hila. Hila. Amen. Ay ba naman? Uy, sa inyo, pabigat ka man. Sorry for the word, pero huwag kang pabigat. Kung tinawag kang pamwasa ng bigat. Amen? Amen? Sa totoo-tosin lang, mga kapatid, huwag tayo pabigat. Kasi tinawag tayo para makipasa ng bigat, hindi para magpabigat. Pamundo yarn, hindi ka pundo. Ikaw ay Kristiyano, hindi ka pamundo. Ang angkla, bagamat mabigat, pero hindi pabigat. Amen? Amen? Sa mga manilaot, alam ko eh, yung angkla, yung pamundo, bagamat mabigat, pero hindi siya pabigat. Sa panahon nga ng umaalon eh, sa panahon hinahangin, siya'y maasahang nakakapit sa lupa. Amen? Hallelujah, hallelujah. Woo! Hindi ka pamundo. Ikaw dapat yung nasa katig. Babalansi. Amen? Ikaw yung dapat na dun sa makina, magtutroubleshoot. Gusto ayaw ko na lang. Nagpabigat na lang ako. Ay, hindi. May iwan ka, kapatid. Ayusin mo. Amen? Ayusin natin. Kasi hindi ka rin dadagitin kung mabigat ka. Tama? Hindi ka rin madadagit kung pabigat ka. Isipin niyo lang mabuti. Amen? Sabi diba, dadagitin tayo mga kapatid. At siyempre wala tayong dala-dala niyan pag dinagit tayo. Not sure kung kasama pa yung ating damit or alam niyo na. Pero imagine niyo mga kapatid, wala kang dala-dala. Kung pabigat ka, baka mahirapan din. Sabi ng Angel, Lord, iisa ba to? Hindi, iwan niya, pabigat yan eh. Okay lang kung mabigat yung timbang mo, pero kung pabigat ka sa iglesia, ay, pag-usapan yun. Hindi nakakatawa yun. Kahit ako magagalit taga ako. Amen? Kasi binuo ng Diyos ang church para magtulungan. Hindi para magpangayan. Binuo ng church ang church para magtulungan. Hindi maghatakan pababa. Binuo ng Diyos ang church hindi para magpabigat, kundi ipasanin ang bigat. Tumulong sa mga alituntunin. Kaya kung binasa nyo kagabi, binasa ko pong post sa GC natin mga kapatid. Yun po yung tungkulin ng mga members. Mag-pray sa inyong pastor. Mag-pray sa church mga kapatid. Mag-evangelize tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya nga sa mga susunod, magtatalaga ako mga kapatid ng evangelism leader natin mga kapatid. Kasi may pagkakataon, hugot ako pag Sabado, magiging pila yung atin pong evangelism program pagka ako lang aasahan yung mga kapatid. And I believe naman, hallelujah, meron na kayong kakayahan mga kapatid, gamitin niyo po yan mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon upang mag-akay ng iba. Amen? 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 Kinsi lang? Amen? Hallelujah, purihin natin at palagpakan natin ng Panginoon mga kapatid.
Kaya tumulong ka, mga kapatid, na pasanin yung bigat. Kasi kapag pinapasa natin yung bigat, gumagaan lahat. Amen? Hallelujah. At kapag ating itinataas, nagkakaroon ng lakas. Sabi nga ni Joel Reyes, kapag sama-sama, kayang-kaya. Bag na green. Hallelujah. Taas ang kamay ng mga nakaabot ng bag ni Joel Reyes. Bag na green, pauna na green. Pag green, Joel Reyes yan. Pag wala, Mahametra. Hallelujah. Pag dilaw, GCA yan. Dilaw tsaka green. Amen. Hallelujah. Pasanin niyo mga young people, kapag kamagaan yung buhay sa paglulo ng pamilya, kapag tinutulungan yung pamilya niyo, sa pag-asikaso sa bahay, di ba nagiging magaan? Walang bangayan, walang tampuhan, mga kapatid, magaan lang. Bakit nagtutulungan? Ganun din sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag niyo nang pasasin yung mga magulang niyo. Pag gumising ng linggo, gumising ng maaga. Amen. Hallelujah. Mga nanay tatay, kakapin niyo muna ako ngayon, mga kapatid. Amen, di ba? May mga young people tayo, mga kapatid, na kaya nagigising ng tanghali sa umaga kasi nga lagi nagpupuyat kahit araw ng linggo. Pag sinabi nung pa, nagagalit pa, sila pa yung magtatampo, mga kapatid. Baguhin niyo na yung kanyang kultura, kanyang ugali, mga kapatid. Hindi kayo mapapalangin sa ganyang ugali niyo, mga kapatid. Hindi gusto ng Diyos yan. Pag sinaway kayo pa yung galit, kayo na ngayon kinigising. Okay lang sana kung gigising ka na hindi ka kakain. Pinapakain ka naman. Maliban nga lang kung fasting natin. Tama. Amen, mga nanay, tatay? Ang lakas. Ang lakas. Come on. Ang lakas. Sang-ayon talaga. Bakit pinagdaanan ko yan eh? Alam ko yan, boy. Hindi ako nakapunta dito kung hindi ko pinagdaanan yan, mga kapatid. Yung mga rason na, tanghali na. Oo, gising na, Maga pa. Amen. Hallelujah. Kaya meron na tayo dito mga kapatiran eh. Bato-bato sa langit. Tamaan ka sana. Sabi ni Bishop. Kaya meron tayo dito mga kapatid. Pagdating ko, naliligo pala. Wala akong sinabi na yan. Wala akong sinabi yung pangalan. Kaya sabi ko, bato-bato sa langit. Tamaan ka sana. Amen? Pwede mo sabihin sa katabi mo, ayusin mo. Hindi ka tuladan. Ayusin mo. Amen? Tuloy tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Tuloy tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil nandoon ang tagumpay, mga kapatid. Doon ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya huwag kang matakot sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga lalahanin, kasama mo ang Diyos. Sapagkat siya ay makapangyarihan, siya ay dakila, siya ay kagila-gilalas, mga kapatid. Amen? Mga tatay, nanay, dumadalo sa gawain ng Panginoon kasama mga kabataan. Kahit wala kayong finances, pumunta kayo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Diyan nalulugod ang Panginoon. Diyan nahahatak yung bulsa ng Diyos. Ipinagkakalob sa inyo yung inyong pangangailangan, mga kapatid. Amen? Kahit nahihirapan kayo, kahit may mga problema kayo, I admire doon sa mga kapatiran. Kahit alam ko may problema, kahit alam ko hindi sila okay mag-asawa, yet nagpapatuloy sa gawain ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Ipagpatuloy niyan hindi para sa akin. Ipagpatuloy niyan para sa ating Panginoon. Kasi pastor, ang kapil ko, pagawain ng Diyos, pupuntahan ko yan hanggat meron akong lakas. Hindi lang, hallelujah. Hindi lang sa panahon meron akong panggas. Kahit wala akong panggas, hanggat meron akong lakas, ibibigay ko sa Panginoon hanggang kahuli-huli ang hilingan ng aking buhay. Ganun dapat. Amen? Amen? Kahit malayo man ang pupuntahan natin, gawain, pamulot man yan, o dyan lang yan sa Bortuan, pumunta ka. Ang iba dito, mga kapatid, pupunta pag malayo, pero pag malapit, wala. May ganun. May ganun patiran tayo. Pag malayo, nakakapunta. Pero pag malapit, wala siya. Hindi ba nga dapat kung mas malayo, doon ka dapat pumunta? Kasi doon makikita, doon masusukat yung sakripisyo mo. Amen? Yan narinig ako one time, pastor kasi wala. Huwag kang mag-alala, dadating din tayo dyan, mga kapatid. Amen. Sayang people muna ako.
Darating din panahon, totally sasamahan ko kayo, nanay, tatay, huwag kayo magsawa kayo sa akin. Amen? At sa panahon, pasama kita, kasama mo na ako, huwag ka mag-alala, sa'yo ako hihingi ng gasolina. Tingnan natin ngayon kung magreklamo ka o hindi. Nandito na ako ngayon, sige, sagot mo gasolina, punta tayo sa gawain ng Panginoon. Sige. Antayin niyo yan, mga kapatid, sisingilin ko kayo. Sige. Hinahamon niyo ako, ha? Wala ako, ha? Hinahanapan niyo ako lagi, ha? Sige, sa panahon, sa halin, handaan niyo yung sarili niyo, ha? Yung mga nanay, si Brother Jeff, yung mga tatay. Sa panahon sa panahon kasama niyo ako, mga kapatid. Sige, gamitin ko yung motor ko, gasolinahan mo, pupunta tayo saan mo gusto. Amen? Sige, doon tayo magkakasubukan. Baka sabihin mo na, Pastor, huwag ka nang sumama, utang na loob. Magbisita ka na lang sa ating mga kapatiran. Hindi, nandito na ako eh. Legal na kung legal. Amen? Yan, tingnan natin mga kapatid. Tingnan natin kung meron pang mga kapatiran sasama sa gawain ng Panginoon. Ayun, si ano ba tinakasama? Pastor, walang panggas sa'yo. Hallelujah. Walang panggasolina sa'yo, Pastor. Hindi, sa'yo ako sasabay. As akin pala, hindi na lang ako pupunta, Pastor. Wala akong pang-offering eh. Yan ang problema. Amen. Sa panahon di ako kasama, reklamo ka. Ngayon ka magreklamo. Amen? Hallelujah. I love that. Excited na ako makita yan, mga kapatid. Hallelujah. Excited ako makita yung makasama yung mga nanay tatay. Kuhain ng Panginoon. Pamukat-mukat mo, altar ko, luyak. Bakit? Wala kasing panggas. Grabing iyak, grabing revival. So, ang layunin pala, ginamit ni Pastor kasi yung kasulina. Tapos tayo dyan. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ako bilang pastor, patuloy akong mangaral, patuloy akong makakandili ng iglesia, patuloy tayo magtuturo, mga kapatid. Amen. Pero kayo po, gawin niyo po ang inyong sariling kakayahan. Gawin niyo po ang inyong tungkulin, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Bakit? Kasi sa ganung bagay, makikita natin, mga kapatid, yung pagpapala ng Diyos. Doon natin makikita, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, natutuwa din ako sa mga kapatiran. Kahit nga, sabi ko nga, kahit walang finances, kahit nag-aaway sila mag-asawa, kahit hindi sila okay ng pamilya, alam ko may problema sa mga anak, yet nagpapatuloy, dumadal sa gawain ng Panginoon. Tutuwa ako, mga kapatid, kasi alam ko, doon talaga binibless ng Diyos ang buhay natin. At doon ka talaga i-bless ng Panginoon, kaya mapatuloy ka. Huwag mong hayaan may pumigil sa iyo. Huwag mong hayaan may kumontra sa iyo. Huwag mong hayaan may humarang sa iyo. Ang humarang dapat giba. Amen? Hallelujah. Lalo tigit mga nanay, huwag kayong pa-under sa inyong mga asawang lalaki pagdating sa bagay na yan. Ang gawain ay gawain. Hallelujah. Amen? Mga nanay, ang gawain ay gawain. Maski daw ka lang magmotor. Matayo na ko. Mapako na ko. Alam naman kung paano pauli. Oo, tama. Maski magpanaw. Amen. Kahit maglakad tayo, mga kapatid, bakit? Ipakita mo sa asawa mo, hindi ka kawalan. Kaya ngayon, mga nanay, mahamon kayo, magtuto kayo mag-drive, mag-motor. Kita mo, no? Si Nanay Mia, nagdadang top down. Bahala ka mo na, Nelvin. Ako mapakondo to sa kwan. Kita mo si Nanay Pia. Walang driver ng nanay. Sabi ni Nanay Pia, ako nang bahala. Marunong ako magdadang motor. Nanay Pia, basta yun mo. Sabi, gabi, pag kanya nangyari yan, hallelujah. Purihin ang Diyos. Everything that has breath, praise the Lord. Nagkaroon na taga-kamawid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yan taga-miyembro ko. Amen. Praise God. Ano rin kung hindi tayo pagdad ng mga top-down, ipagdad ng mga kabataan sa top-down. Ano rin kung hindi tayo pagdad ng ating mga asawa sa top-down, mga kapatid. Amen. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, bahala ka mo dyan. Hallelujah. Amen? Kung mag-asawa, nanay, tatay, marunong mag-drive, dalawa na. Mas maganda, mga kapatid. Amen? Amen? Amen, Noy? Nais kita, Noy.
Hallelujah. Dalawa na. Amen. Hallelujah. Mahal pa tayo magtapos mga kapatid. Sino sangayon at magtataas ng kamay? Natatawa. Tapos gitaran dyan. Binabalik pa rin nanay. Praise God. Hindi, pagbigyan natin yung senior, mga kapatid, yung mga senior. Palugit naman tayo. Pray. Pray. Praise God. Hallelujah. Nanay, mag-usap tayo, nanay. Hallelujah. Sino taas ang kamay at sangayon na tumatawa lang tayo pero hindi nakakatawa yung buhay minsan? Hindi nakakatawa yung buhay at hindi nakakatawa yung kasama sa buhay. Pati kasama sa bahay. Amen, amen, amen. Totoo yan, Pastor, hindi lang sa simbahan yung pabigat, sa bahay rin yung pabigat. Kaya maganda kung may pabigat sa bahay, idalhin niyo yan sa taas ng bubong kapag araw ng bagyo. Kasi hindi iuuga ang bahay, hindi matatanggal yung bubong pag may pabigat. So isang ayon na mabigat din ang buhay minsan. Amen. Mahirap, nakakaiyak, mga kapatid. Nakakalungkot kung iisipin. May mga pagsubok, may mga problema. Yung nga, sabay-sabay, sunod-sunod, patong-patong. Pero kapatid, sa pamagitan ng buhay ni Moises, itaas mo lang. Amen. Kasi sa pagtaas sa Panginoon, may pagwawagi. Sino ito mga kapatid yung kapag sinimulan niya ng itaas yung kanyang kamay? Jim, pwede ba kita ma-invite sa gitna? Sino ba ito mga kapatid yung may mga problemado? Sino ito yung kapag may mga pagsubok? At kapag pumapasok sila sa church, mga kapatid, may bigat, may problema, may pagsubok, may mga naiiyak na. Pero sige lang, sakit lang. Huwag mo na kayo iiyak, mga kapatid. Hallelujah. Di ba? Hindi na, sinasangayon, hindi sa lahat ng oras, pagpunta tayo sa church, okay tayo. May naiiyak ka talaga, pabagsak na yung luwa. Hallelujah. Hindi sa lahat ng panahon okay tayo. Minsan, at madalas pa nga, kapag pupunta tayo sa gawain ng Panginoon, grabe yung bigat. May mga nangyari sa bahay na, natin alam bakit nangyari, bakit araw pa ng linggo. At iniisip natin, hindi lang araw na ito, kundi bukas. Pero, sino na naniniwala na kapag nagsisimulang magtipay yung gitara, nagsisimulang tumugtog yung awit, tipayin mo yung C. Yan, C. Tipayin mo lang. Laksan mo ng konti. Di ba kapag narinig natin yan, may something. Minsan naiiyak ka, napapapikit ka ng mata, nagko-concentrate ka. Tipa pa lang yan. Amen? Tipa pa lang. Nota pa lang yan. At lahat tigit nung panahon, itinaas mo na yung kamay mo. Sige, tipahin mo. Sila niniwala sa pagtaas ng kamay. May nangyayari. May bumabagsak. May lumalakas. May nagpapatuloy. May nagwawagi. May presensya ng Diyos. May kakaibang pwersa. At nung tumugtog yung gitara, nagtitipay yung gitara. At habang tinataas mo yung kamay mo, sinabay ng song leader, oh, welcome baby God. Di ba pag pinagsama-sama na lahat, nagkakaroon ng magandang harmony, nagkakaroon ng magandang daloy, nagkakaroon ng himala, nagkakaroon ng kalakasan, dumadalo yung kapayapaan, dumadalo yung presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Kapatid, what if, huwag mo lang kalimutang itaas. Kung mahirap, mabigat, napakasakit. What if ang hinihingi sa'yo ng Panginoon, anak, itaas mo lang. Kasi sa pagtataas,
Hindi lang may lakas, may pagwawagi at may pagtatagumpay. Amen? Hindi makatasan niyo mga kamay sa Panginoon. Oh, kandang ko yes. Hallelujah. Hindi makatasan niyo kamay o mga kamay sa ating Panginoon. Iyo na bukong yes. Hallelujah. There is a miracle in harmony. Di ba may kakaibang atmosphere? Na para nasa harap mo ang Diyos at niyayakap ka. At sinasabi sa iyo, anak, tahan na. Anak, nandito na ako. Anak, hindi ka na mag-iisa. Anak, isama mo ako. May kakaibang kalakasan. May kakaibang pagtatagumpay. May kakaibang comfort. Sa pagtataas natin ng kamay sa ating Panginoon. May tagumpay, may kagalakan, may kalakasan. Nabibigatan ka man sa buhay, nagreklamo ka man minsan. But what if ang kinakailangan mo lang itaas ay yung kamay? Tanda ng pagsubok. Tanda na magsasabi, Lord, hindi ko na kaya. Ikaw na ang mamagitan. Ikaw na ang manguna. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kagaya na ating sinabi kanina, marahil yung mga tao sa labas nagtataka, bakit papatuloy ka pa rin? Bakit hindi mo lang iwan ang Panginoon? Bakit hindi mo lang itakwil ang Diyos? Bakit hindi ka na lang lumipat sa amin? Amen? Bakit hindi mo lang talikuran pagiging Pentecostal mo? Alam ko ba't nagkakaganyan ka? Kakapinti-pinti mo yan eh. Hallelujah. Amen? Pero hindi dahil Pentecostal tayo, kaya natin nararanasan to. Kahit saan grupo ka man, magkakaproblema ka talaga. Susubukin talaga pananampalataya mo. Pero gusto kong patunayan sa iyo, salamat pa rin nandito ka. Oh, hallelujah. Salamat pa rin nandito ako sa pagsambang ito. Salamat pa rin dito ako pinanganak. At salamat dito ako mamamatay. Dito ako tinawag, dito ako ginamit, dito ako pinangalagaan ng Diyos. Kaya hindi ko mamasamain ang paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon. Hindi ko mamasamain ang paglilingkod ko kahit katawa-tawa sa iba, kahit mukha akong baliw, kahit mukha akong siraulo. Dahil walang mali sa tinanggap ko, walang mali sa Diyos na pinaglingkuran ko, walang mali sa pananampalataya ko. Nasa pagsubok lang talaga ako. Kaya nga sabi ni Micah, Prophet Micah, chapter 7, huwag kang magalak o kaaway kapag ako'y nabuwal, sapagkat ako'y ibabawan ng Diyos. Pinatunayan ng buhay ni Chris na pagsama-sama, kayang-kaya. Pinatunayan ng buhay ni Chris na walang dumarating na pagsubok sa pamilya na hindi malalagpasan at hindi mapagtatagumpay. Hindi dahil meron tayong kasama sa church, hindi dahil nasa MCJC tayo mga kapatid, no, kundi dahil meron tayo yung Diyos na pinaglilingkuran. Amen. What if kailangan mo lang itaas? Kailangan mo lang maniwala na kaya pa rin ng Diyos. Na may gagawin pa rin ang Diyos. Na maghihimala pa rin ang Diyos. Nakikilos pa rin ang Panginoon. Na magbabago pa rin ang anak mo. Magbabago pa rin ang asawa mo. Lalago din sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kapatid, walang tunay na sekreto. Dahil nakikita mo yan dito. Pero kung tatanungin mo ano yung sekreto ng kalakasan, pagsunod sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, patuloy na pananalangin sa Diyos, patuloy na pagsamba sa Diyos, patuloy na pagtawag sa Diyos. Amen? Patuloy na pagtitiis sa Diyos. Pagkatatawa tayo, pabagsak na yung luha ko eh. Paiyak na sana ako eh. Natawanan mo ko. Amen? Hallelujah.
What if kailangan mo lang itaas? Amen? Taas mo lang. So, mahirap, itaas mo lang. May tutulong sa'yo. Kung mangalay ka man, may tutulong sa'yo. Amen? Amen? Hindi natin pinagmamalaki ang ating samahan, pero ang purihin ng Diyos. May kapatiran ka, handang yakapin ka, handang tulungan ka, handang ipag-pray ka. Amen? Pastor, hindi naman nila ako tinutulungan. No, tinutulungan ka nila. Inaanyayahan ka lang nila, itaas mo. Magsikap ka. Manalangin ka rin. Mag-ayuno ka. Sumuko ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Kasi kahit may kasama ka, kung hindi ka susuko sa Diyos, walang mangyayari. Kahit may mananalangin sa iyo, kung hindi ka susuko sa Diyos, kung hindi ka lapit sa Diyos, kung hindi ka mag-iisip ng paraan para ikaw ay makapagpatagumpay dyan, hindi mangyayari tagumpay. Kailangan mo rin magsikap. Amen? Kailangan mo rin lumaban. Amen? Tangin mo yung katabi mo, wala ba siyang problema? Meron yan. Pero meron niyang sinuko bago yan naging ganyan. Meron yan ibinigay bago yan naging ganyan. Meron yan isinantabi bago yan naging ganyan. Meron yan pinakinggan bago yan naging ganyan. Ang sekreto ng kalakasan niya, hindi sa kanya. Sa Diyos na pinaglilingkuran niya. Amen? Sabi ng Panginoon sa John chapter 10, naririnig ng aking mga tupang aking tinig at sila ay sumusunod sa akin. Church, tingin po kayo sa akin. Hindi man ako ang mangaral dito sa church. Narinig nyo na ang tinig ng Diyos. Yun ang sundan niya. Amen? Kasi tunay, hindi lang naman ako ang mangaral dito. May rotation tayo. Bibigyan ko ng pagkakataon ng mga manggagawa na sila ay magsalita at mangaral sa tanang Panginoon. Pero yung aking ipinangaral sa inyo, mga kapatid, na inyong nakilala sa tulong ng ating Panginoon sa kanyang salita. At narinig ninyo ang tinig ng Diyos, yun po ang inyong nakarang. Doon kayo magpatuloy. Doon kayo manatili. Amen. Kung narinig nyo ang tinig ng Panginoon, tinig ng paanyaya, magpatuloy ka. Kung paano si Moises sinamahan ng Panginoon, naghimala ang Diyos, nagbigay ng milagro ang Panginoon. Naniwala si Paraon, pinalabas yung kanyang bayan. Sa lugar ng desyerto, sinamahan sila. Kailangan nilang pagkain, umulan ng mana. Kailangan nilang pagkain, umulan ng pugo. Kailangan ng tubig, pinahampas lang yung bato. Meron ng supply ng tubig. For 40 years, yung chinelas na sabi ng Panginoon, yung chinelas nila hindi naupod. Yung damit nila hindi naluma. But if kailangan lang itaas. Amen? Tayo lahat, mga kapatid.